La Luna, Tagalog Horror Stories. La Luna. Taka na ba? Weirdo, kakaiba, salot. Ilan lang yan sa mga naririnig ko kapag naglalakad ako papuntang palengke. Alam nilang may third eye ako. Ang ibig sabihin niyan ay nakakita ako ng mga ligaw na kaluluwa. Alam kong mahirap paniwalaan, pero totoo. Nagsimula ako magkaroon ng third eye nang maaksidente ako at nag-agabuhay sa isang ospital sa baryo namin. Alam mo ba kung ano ang nakita ko nang makoma ako sa ospital? Hindi langit. Walang liwanag. Kadiliman lang at mga figurang hindi pamilyar sa akin. Mukha silang mga normal na tao sa malayo. Pero hindi mo gustong mapalapit sila sa iyo kahit hindi ka kanilang mga itsura. Dugo. Mga nabalatang muka. Tagpi-tagping mga katawan. Walang mga ngipin. Kulang ang isang mata. Lagas na buhok. Yan ang mga itsura ng mga kaluluwa na nakikita ko araw-araw. Nung una, hindi ako pinaniniwalaan nila mama. Sino ba naman ang maniniwala, diba? Nakatira tayo sa modernong panahon. Wala nang mga ganong klaseng bagay. Pero hindi nila nakikita ang mga nakikita ko. Hindi nila nararamdaman ang mga nararamdaman ko. Takot. Araw-araw. Simula nang bumangon ako mula sa coma, ang mga araw ko ay balot ng takot. Isang araw, doon ko nakita ang itim na anino na nakasunod sa kapatid ko. Noong una ay akala ko normal na anino niya lang iyon. Manigmad na lang. Baka nagkamali lang ako. Sinubukan kong sabihin sa kanya, pero sa tuwing binabanggit ko sa kanya iyon, may kita ko ang anino na iyon sa likod niya. Nakatingin sa akin pabalik. Nagsimula nang magrebelde si kuya. Bigla ang pagre-rebelde. Bigla ang pagbabago sa personalidad niya. Sa hindi malamang rason nila mama. Pero ang alam kong rason ay ang itim na aninong sumusunod sa kanya. Minsan ay pumasok ako sa kwarto ng kuya. Wala na ang mga paintings na ginawa niya dati. Magaling kasi si kuya mag-drawing ng mga sceneries, portraits, at iba't ibang mga larawan. Pero wala na ang mga yun doon. Sa halip ay napalitan ng mga larawang hindi maunawaan. Ang pagkakapareho ng mga larawang nakasapit sa pader ng kwarto niya ay itim, kulay ng kadiliman. Nagsimula na rin magbago ang pisikal na anyo ni kuya. Madalas ay hindi na siya kumakain. Hindi na siya lumalabas ng kwarto halos. Palagi na lang siya nagko-computer, naglalaro. Kuminsan ay nagtatagpuan ko siyang nagtodrawing ng mga larawang hindi ko maintindihan. Walang shape, walang mukha. Nabahala naman sila mama. Sinabi ko na iyon sa kanila pero hindi pa rin nila ako pinaniniwalaan. Sinasabi nila palagi na huwag ko raw silang lukuhin at takutin. Pinalaan ko na sila ng ilang beses. Pati si kuya. Hindi pa rin sila naniniwala sa akin. Sinubukan ko mag-conduct ng research tungkol sa mga anino. Isa sa mga dahilan kung bakit sinusundan ng isang anino o masamang espiritu ang tao ay dahil sa kanilang kahinaan ng espiritual na pangangatawan. Matinding kalungkutan. Kawalan ng pag-asa. Minsan nga kapag napapadaan ako sa kwarto ni kuya, naririnig ko ang napakahinang bulong. Noong unay, mga maliliit lang ang mga bagay na pinapagawa ng bumubulong sa kanya. Katulad ng pangungupit, panonood ng mga kalaswaang bagay. Halos umiyak na ako sa harapan nila mama at papa noong araw na yun. Pero muli hindi ako pinakinggan. Tumigil ka nga riyan, Tony, kung ano-anong pinagsasabi mo. Naalala ko pa ang sigaw ni Papa sa akin. Pinatingin nila si Kuya sa doktor dahil nagsimula na rin mangayayat ng grabe si Kuya. Bigla ang bumaba ang kanyang timbang. Pero sinabi ng doktor na wala naman daw sakit si Kuya. Binigyan lang sila ng reseta ng gamot na pwedeng inumin ni Kuya. Nagtataka man sila ay sinunod nila ang payo ng doktor. Pagkatapos ng araw na yun, mas lalong lumala ang kalagayan niya. Mas naging galit siya. Galit siya sa lahat ng bagay. Irritable at palagi nang nagkukulong sa kwarto niya. Minsan napadaan ako sa harap ng kwarto niya. Narinig kong may kinakausap siya. Noong una,
Akala ko ay may kausap siya sa phone. Pero nang bagya akong buksan ang pinto ng kaniyang kwarto, nakatayo siya sa bintana at nakatingin sa kawalan habang nagsasalita mag-isa. At nang magtaas ako ng tingin, noon ko nakitang muli ang itim na figura. Nasa etasya ng cabinet, nakatitig kay kuya. Dahan-dahang bumaling ang itim na anino sa gawi ko. Hanggang ngayon, hindi ko makakalimutan ang imahen iyon. Nabitawan ko ang basong hawak ko. Lumikha iyon ng ingay para magising sila mama. Sinabi ko sa kanya ang nakita ko. Pero pilit nilang sinasabi na imahinasyon ko lang iyon. Lumipas ang ilang araw, hindi ko na nakikita ang anino sa likod ni kuya. Naging normal na rin siya. Noon natagpuan ng isang patay na katawan sa likod ng bahay namin. Nagkalat ang mga pulis sa bahay namin maging sa loob ay chinek nila ang mga gamit. Nang minsang pumasok ako sa kwarto ni kuya para kamustahin siya, nagulat ako sa sinabi niya sa akin. Kinuwento niya kung paano nakakarinig siya ng bulong sa kanyang tainga. Wala siyang ideya kung saan iyon nanggagaling. Pero nangako raw ang boses ng mga bagay sa kanya kaya sinunod niya ang mga utos nito. At ang huling utos niya ay, alala ko pa ang sinabi niya sa akin, pumatay ng isang tao. Kinabukasan natagpuan ang katawan ni kuya na nakasabit sa kisame. Nagpakamatay siya. Pero wala na ang itim na anino sa kanyang tabi. Lumipat na siguro sa ibang tao. Paulit-ulit kong sinabi kila mama at papa na may nakasunod kay kuya. Pero hindi nila ako pinaniniwalaan. Maraming salamat sa pakikinig sa istoryang ito. Kung nagustuhan po ninyo ang kwento, please click the like button, and if you still haven't subscribed yet, please do. It will really help our channel. See you sa susunod naming istorya.